Ano ang nagastos ng isang binibining Pilipinas 2025 Queen in preparation for competing this year? Well, and at least in my case, I was very fortunate to receive like full out support from LGU Iligan. So thank you pala. Thank you. I can't stop thinking. I can't thank you enough. For Honorable Mayor Frederick Xiao and the entirety of the LGU Iligan for supporting me on this endeavor. Because it was the first time also for me to represent my hometown in a national pageant. So, estimate daw eh. So, ano, under 400. Under 400. Yeah. Under 400. Which was, for me, it's still That's top five. that's all from the Iligan City government. Yes, Hey, yes. what about yung mga galing sa pocket mo or galing sa friends and supporters mo na naging part din ng gastos? Well, not exactly. I had help, but parang in kind, you know what I mean? Like service, like I can do your makeup on this day, I can do your hair on this day, or for example, can I pull out an outfit so hindi ako mag-rent? Yung gastos ko na lang is yung lapang lalamove. Shoutout po kay Sir Arwin Meriales, kay Kuya Jermaine Nabong, and to Sir Jello Garcia for really reaching out to me as soon as I became an official Binibini candidate. They really reached out and said, if you need anything, please let us know. I really appreciate your help talaga. It's a huge help. Sige, less than 400,000 plus in kind. Yeah, like a little help here and there. What about Hello mga kahabibi, so pag-usapan natin yung mga kaganapan sa beauty pageant sa Pinas. So una sa lahat mga kahabibi, talagang totoo yun na umaabot ng 500,000, minsan umaabot na pa ng million yung nagagasto ng beauty pageant or ng beauty queen na nagko-compete sa local pa lang yan mga kahabibi ha. What if nanalo pa siya kung wala siyang sponsor na, kumbaga ang hirap kasi mga kahabibi kung wala kang sponsor, walang tutulong sa'yo, nagkusa ka lang para mag-compete sa local competition. So, natatandaan natin na naikwento na rin ni Miss Sultan Kudarat, yung Miss Cosmo, na magre-represent ngayon 2025, na naikwento rin niya at na-share din niya sa social media na yun nga na umaabot din ng 500,000 yung nagagasto nila to compete in the local competition. So, ito lang masasabi ko sa mga basher na sana bago kayo mambas sa ating beauty queen, sana isipin din ninyo how they work hard on it, how they sacrifice their self, spending money, time, effort to compete the local and therefore to compete in international, like, you know, winning in the Miss World, winning in Miss Supranational, winning in Miss Globe, Miss International, and Miss Earth, Miss Grand International, Miss World, yun yung sinasabi ko, na talagang they're representing our country to the international platform. And therefore, sana supportahan din natin. Sana wag na lang nating i-bash, wag na lang nating hanapan ng butas para lang maibas natin, di ba? Kasi una sa lahat mga kahabibi, ito lang masasabi ko na hindi po sila nagko-compete para for their own side, na nag-compete sila dahil gusto lang nilang sumikat. Ang sa kanila mga kahabibi, yung pride to represent the country, and of course may angat din buhay nila, and of course makaserve din sila or ma-share din nila yung advocacy na pinaglalaban nila. So example lang natin si Catriona Gray, si Pia Worksback, na until now, like Catriona, until now nag-e-exist pa rin yung tinutulungan niya na 2018 pa na nung nanalo siya na yung sa nabutas, or 'di ba may ano siya na sa mga kabataan, yung pinaaral or something like that, na hanggang ngayon nag-i-exist pa rin, na tumutulong pa rin sa Catriona, na even na yung reign niya tapos na, nandyan pa rin siya, active pa rin siya sa mga kaganapan, sa mga advocacy na ginagawa niya. So para sa akin mga kahabibi, parang ba't pa natin ibabash yung isang tao na alam mong sa local
platform pa sa local competition pa, haggard na sila, di ba? Ang dami na nilang ginagawa bago nila nalusutan yung butas ng karayom, and therefore kung hindi nakapasok yung manok ninyo, ang sasama ng loob ninyo, doon nyo binabato sa nanalo. It's too unfair to those beauty queen who are competing international, kasi guys, hindi nyo nakikita yung sakripisyo na binibigay nila to represent our country, and therefore nakikita nyo lang yung mga kamalian nila, yung mga negative na alam mong hindi naman totoo, pero ini-spread niyo para lang siraan yung tao. And alam nyo bang ano yung nila kinukumpit doon sa ibang bansa? Ang Pilipinas, 'di ba? Representing their country, na therefore marami pa ring mga niga, marami pa ring super tingin sa sarili. Walang mali. Tingin sa sarili. Akala nyo naman nakapag-compete na sila ng international or even local, baka hindi pa sila makapasok sa top 100, di ba? So, ang sa akin lang, sana tulungan natin kasi nga marami ngayong si Miss Iligan, nalo siya ng Miss Globe, 'di ba? Sa dami nila, 2 crowns lang, Miss Globe saka Miss International ang aanuhin nila, tapos 'di ba? Aanuhin pa natin, ibabash pa natin si Miss Globe, Miss Iligan. Super hard work ang nangyari sa kanya, 'di ba? Nag-compete siya ng local pageant ng Miss Universe at hindi siya nanalo. Okay lang 'yon. Pero nung ni-represent niya ang Iligan at pumunta siya sa 'di ba? Sa binibining Pilipinas, 'di ba? Nakita natin kung paano siya umaura, kung paano siya makipag sa bayan, at alam din man natin deserving talaga ni Miss Globe Iligan, di ba? So, doon pa lang makikita na natin na hindi lang pera yung effort nila. Ang pagod nila, ang sakripisyo nila, ang puyat nila. So, sana wag na lang nating i-bash. Kung hindi nyo gusto, so hindi kayo mag-follow. Kung hindi nyo gusto, manood na lang kayo. Kung hindi nyo talaga gusto, di wag na kayo manood. Kung sino yung magko-compete, kung sino, wag na lang ninyong suportahan. Kasi kung sisiraan lang din ninyo, para saan pa, di ba? Alam natin na grabe yung gasto nila, grabe yung sakripisyo nila, grabe yung puyat nila, at grabe yung ginawa nilang mga challenges sa buhay nila bago nila nakamit yung mga bagay na yun, di ba? And sa isang click mo lang, akala mo napaka-perfect na natin. So, yun lang mga ka-habibi, yun lang yung advice ko, na nakita niyo kung paano nila in-explain kung gaano kalaki yung pera na nilabas nila, at hindi sila tumitingin ng kumbaga gusto lang talaga nilang manalo. Kasi proud sila na ma-represent nila ang Pilipinas sa international. And of course, para sa kanila, napakaano kasi yan mga ka-habibi. Pag nanalo ka kasi like Miss Universe, Miss World, di ba? Parang nasa iyo na yan, titulo mo na yung katulad ni Megan Yang, di ba? Nag-iisang Miss World ng Pilipinas. Kumbaga, hanggang tanda mo, nandiyan pa rin. Kumbaga, history ka na ng Pilipinas. Kumbaga, tumanda ka na or anong mangyari sa'yo, kung di ba? Lahat naman tayo nawawala sa mundong ibabaw. Pero, nandun pa rin, nagre-remains pa rin yung legacy mo bilang isang beauty queen, di ba? Yun yung kasi yung iba hinahabol nila, na yun yung makatulong sa advocacy, may share nila yung advocacy nila, at of course para mayroon silang kumbaga proud sila bilang isang babae na kahit mag-asawa na sila, kahit tumanda na sila, nandoon pa rin yung atatak nila as a beauty queen. So, para sa akin, sana supportahan lang natin yung kung sino yung magko-compete. So, and please subscribe my channel. And, I'm so happy and grateful na talagang nanalo si Miss Iligan sa Miss Globe. Salamat.